Ang ating programa po ay Balitang Lumad at isang lingguhang programa at ngayon ay tayo ay nasa ating muling pag-broadcast tuwing Sabado alas 10 ng umaga hanggang alas 11 dito sa himpilang DXMY at tayo rin ay nadidinig ano pala ito, naka simulcast din sa ating FM station, yung 90.9. So kaya yung mga merong FM o kaya kahit sa cellphone ninyo, 90.9 po ang ating dial at mapapakinggan din ninyo, simulcast itong ating broadcast. Ito po ang inyong kaibigan, Professor Raydan Lacson, na bumabati sa inyo ng isang magandang umaga and welcome po muli sa ating programang Balitang Lumad na kung saan tayo ay magbibigay ng isang update makalipas ang isang linggong ating mga nakalap na mga kaganapan patungkol naman dito sa issue ng mga lumad o mga indigenous peoples, lalong-lalo na sa loob ng ARMM. Welcome po sa lahat ng tagapakinig, lalong-lalo na dito sa probinsya ng Maguindanao, Sultan Kudarat, ganun din sa Lanao del Sur, Davao del Sur, North Cotabato of course, and Zamboanga, Sibugay, and Zamboanga del Sur. And siyempre pa, tayo ay nagpapahatid din ng ating pakikiramay at siyempre dasal sa mga krisis na dinadanas ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Zamboanga. Sana naman ay ito ay mabigyan na ng mapayapang solusyon, at mga tao ay makamove on na sa kanilang buhay sa pagbabalik normal ng kanilang buhay. Ano po mga kaibigan? Sana naman ay habang kayo ay nakikinig sa ating mga updates tungkol sa lumad, huwag nating kalimutan na may mga malalaking issue sa Mindanao Peace Process na kung saan isa lang ang programa natin sa mga nagko-contribute upang maitaguyod natin ang Mindanao Peace Process. Marami pang mga dapat gawin, marami pang mga dapat asikasuhin. Kaya yung ibang nakikinig, kung hindi man kayo directly makakontribute sa Mindanao Peace Process, siguro ay mas magandang ipagdasal ang Mindanao Peace Process at sa inyong maliit na pamamaraan ay maaaring mahibahagi ninyo sa inyong kasambahay, sa inyong mga pamilya, sa inyong mga kaibigan, sa inyong communities dyan, yung mga pinakahuling mga kaganapan din. Hindi lang doon sa mga masasaklap na balita, kundi pati na rin siyempre at lalong-lalo na yung mga magagandang ginagawa upang matugunan ang hamon ng hindi magagandang kaganapan. Dahil ang Mindanao Peace Process ay patuloy nating itinataguyod sa kabila ng lahat. At syempre, ang Balitang Lumad, mga kaibigan, ay isang pamaraan na kung saan ang issue ng mga lumad ay binibigyan natin ng halaga upang ito ay makita naman ng lahat na kasama rin doon sa Mindanao Peace Process. Kaya welcome at saka magandang umaga sa ating mga tagapakinig dyan sa bayan ng UP, South UP, lalong-lalo na yung ating mga kababayan ngayon na kung saan nagsasagawa nitong paralegal training tungkol sa mga batas na kailangan nating malaman, magkaroon ng kaalaman at maaral natin ang mga probisyon ng batas upang ito ay ma-apply naman natin ng nararapat tungo naman sa kapayapaan kasi nga ang batas natin is a regulatory assertion. Ibig sabihin niyan mga kaibigan ay isang takda, itinakda na walang ibang layunin kundi maisaayos ang ating mga relasyon, ang ating pagkilos sa ating lipunan. Kaya nga tinatawag na regulatory assertion. Ngayon, merong ginaganap na training upang itong ating mga kababayan na mga partisipante ay magkaroon ng sapat na kaalaman at mai-apply nila sa kanilang communities ang mga naaayon sa batas. Kaya maganda yan, Kaya binabati natin si Ma'am Jude Hover, Ma'am Jenna Martin Hover. Siya yung nagpapacilitate nitong training ngayon na ginaganap dyan sa Tribal Hall dito sa bayan ng UP sa Maguindanao. At sa lahat ng participants, I think meron yatang 30 dyan, Ma'am Jude. Good morning sa inyong lahat. Magandang umaga at sana naman ay magkaroon kayo ng sapat na lakas pa upang ipagpatuloy itong pag-aaral upang may bahagi naman sa ating mga kababayan, sa ating mga communities upang maitaguyod din natin ang kaayusan ng ating mga relasyon, ng ating mga ginagawa
tungo sa kapayapaan. Yan po, ano? At sana ay you get connected din kahit papano sa inyong cellphone, sa inyong mga radyo dito sa programang ito. Doon naman sa ating mga tagapakinig na hindi naman mga lumad, ito ay either Bangsamoro o kaya mga Christian settlers, tutok lang po kayo kasi maganda rin yung, hindi lang maganda rin, talagang maganda na malaman natin yung iba't ibang bahagi ng ating ginagalawan dito sa Mindanao na kumbaga madalas hindi natin pinagtutuunan ng pansin kasi kumbaga nabubuhos lang ang ating atensyon doon sa ating mga pansariling mga issues. Pero meron pa palang ibang bahagi ng segment ng society o ng lipunan ng Mindanao na dapat din nating pagtuunan ng pansin. Ang magandang maihatid sa atin yan ay upang maging, sabi nga sa English, holistic ang ating kaalaman dito sa ating lipunan sa Mindanao. Ibig sabihin, buo. Upang ano man ang mangyari, alam natin ang ating gagawin at tama ang ating ginagawa tungo sa kapayapaan. Ang ating oras, mga kaibigan, ay ganap na pong 16 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Tuloy po tayo sa ating programang Balitang Lumad. Ito po ang inyong kaibigan, Professor Raydan Lacson, na magiging kasama ninyo sa programang ito at kumbaga magbibigay ng updates tungkol sa ating mga issues dito sa Lumad. Speaking about updates, mga kaibigan, ay eto na, no, ibibigay natin yung unang-unang salvo dito sa ating mga updates. Nitong nakaraang mga araw ay sinasabi dito sa UP Maguindanao, makinig kayo mga kaibigan, halos 100 mga lumad mula sa 3 tribo sa Maguindanao ang nagtapos ng iba't ibang capacity building trainings mula sa Project IPDev nitong linggong ito. Ibig sabihin nitong nakaraang linggo, tamang-tama sa pagdiriwang ng International Day of Peace. Ngayong araw, September 21, 2013, mga kaibigan, ito po ay International Day of Peace. Hindi lang sa Mindanao, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ito ay naitakda na isang araw ng paggunita at pagdiriwang para ipagbigyang galang ang kapayapaan sa buong mundo. At maraming ginagawa dyan. May mga iba ay naglalagay ng posters ng pagbati ng kapayapaan. Yung iba sa Facebook, yung iba naman sa mga websites nila. At syempre, sa mga NGOs natin, non-government organizations, local and international, merong mga isinasagawang mga forum, mga meeting, mga discussion kung ano na ang nangyayari, ano na ang mga hamon, ano na ang mga magagandang nagawa. Katunayan nga po mga kaibigan, sa oras ding ito, kasalukuyan, ay may ginaganap na isang mahalagang forum sa pagitan ng mga Moro NGOs, non-government organizations na Bangsamoro. Ito naman ay inorganisa nitong forum ZFD o German German organization, ginaganap ngayon dito sa lungsod ng Cotabato. Ang kanilang main topic ay issues and discussions around the framework agreement on the Bangsamoro. Magbibigay ng updates, ano na ang mga ginagawa, ano ang hamon sa FAB at ano pa ang pwedeng gawain upang maunawaan ito ng lahat. Ano po mga kaibigan, isang magandang balita yan na nagsusuporta doon sa sinasabi nating ngayong araw ay binibigyang halaga ang pagpaparangal sa kapayapaan sa buong mundo dahil ito ay idineklarang International Day of Peace. Remember, it's September 21. Dito sa Pilipinas, in the past, medyo ang ating September 21 ay naaalala natin hindi sa mapayapang hindi sa mapayapang pag-aalala dahil lalong-lalo na doon sa mga kabatch ko. Kung bata pa tayo noon. In 1971, ano nga ba yon? September 21, ano po, ay naideklara ang martial law sa buong Pilipinas which stayed on for how many years? About 17 years, mga kaibigan. Kung hindi ako nagkakamali. Kumbaga de facto halos 17 years. Of course sinasabi nila mas lower pa dyan, pero de facto ibig sabihin by the fact in actuality halos 17 years na mula nung September 21. So naalala natin yon. Pero ngayon baguhin natin yung pananaw na yan, mga kaibigan. Iwaglit na natin yon
Hindi natin winawaglit yung mga naging biktima ng martial law, pero ngayon ay natutugunan naman. Kumbaga kahit papano, ano, nabibigyan ng hustisya o may ilang level ng justice na nakakamit sila, hindi pa lubos-lubos, pero kahit papano ay natutugunan yon. Hindi natin kinakalimutan yung injustice na nangyari sa mga biktima. But nevertheless, huwag tayong mabuhay sa nakaraan, lalo na't hindi maganda. Dahil ngayon, ang September 21 ay may mas mapayapang imahe na dapat nating ilakip doon sa September 21. At ito ay walang iba kundi yung International Day of Peace na siya nating ay pinagdiriwang sa araw na ito. Ang ating oras, mga kaibigan, ay ganap na pong 21 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Patuloy po kayong nakikinig dito sa palatuntunang Balitang Lumad sa estasyong DXMY at sa FM sister station nito. Yung may mga cellphone, ano? Alam ko ang mga cellphone ay FM yung nakukuha. Paki-fix lang ho ang dial ninyo, 90.9. At madidinig nyo rin simulcast itong ating broadcast na ito. At binabati natin na isang magandang umaga ang lalong-lalo na yung ating mga tagapakinig, sila Abay Rendao dyan sa UP, ano, at ang kanyang may bahay at siyempre yung kanilang buong sambahayan. At siyempre binabati ko rin ang aking mga aunties and uncles and mga pinsan dyan sa UP rin mismo kasi my mother is product of UP, ano, ibig sabihin ay taga UP, doon na ipinanganak ang aking nanay dahil ang kanyang father ay isang settler doon sa parents niya ay isang settler noong 1930s dyan sa UP, the Conlu family, lalong-lalo na dyan sa Kaba. Magandang araw at magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, nagpapabati rin ang ating mga kaibigan dyan sa Alyosan. At ganun din dito sa may sa Balisawan sa Alyosan, ano? At bahagi na rin ng Pikit magandang umaga at ganun din dito sa bahagi ng Pilar, ng Kuya, ng San Jose, ng Itaw, dyan sa South UP, ano? Magandang umaga po sa inyo. Tutok lang po kayo dito sa ating palatuntunang Balitang Lumad. Ang ating oras ay ganap na pong 23 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Magpatuloy tayo sa ating balita, mga kaibigan. Ano po? Ayon po kay Binibining Avin Acuña Gulo, si Ma'am Abs na ating kasama dito sa ating palatuntunang Balitang Lumad, and at the same time siya pong project manager nitong IPDev project. Ang mga training na ginagawa ngayong araw ay pangmatagalang pansakahan o sustainable agriculture. No? Itong sinalinan ng o kung saan sumali itong halos 100 mga indigenous peoples sa 3 tribo sa Maguindanao sa isang malakihang training na dinaluhan nila nitong nakaraang linggo. Ang tawag po doon ay Sustainable Agriculture o sa Tagalog, pangmatagalang pansakahan, kaalamang legal o paralegal at advocacy campaign management na siya namang ginagawa sa araw na ito. Sabi nga natin, dito sa Tribal Hall ngayon, kasalukuyan ay may halos 30 trainees dyan na nag-aaral tungkol naman sa mga legal matters o sa batas tungkol dito sa indigenous peoples. Ang mga kalahok ay nagmula sa tribong Teduray, Lambangian at Dulangan, Manobo. Ang grupo para sa sustainable agriculture ay natutong gumawa ng pampataba ng lupa o vermicompost. Okay? Foliar fertilizer at pantaboy, kulisap at daga. Ito po ay tinuruan, mga kaibigan, na upang i-perfect, ano? Gawing perfecto ang mga pamaraan na ito na hindi naman kumbaga nakadepende dito sa mga commercial na pamaraan ng paggawa ng abono, mga pesticides at kung ano-ano pang mga bagay-bagay na commercial para proteksyon sa ating mga pagsasaka
Ang sustainable agriculture ay isang pamaraan na kung saan ay tinuturuan upang mapaunlad ang dati ng kaalaman ng mga lumad tungkol sa mga pagsasaka at hindi gumagamit o hindi nakadepende dito sa commercial na mga bagay-bagay bilang suporta. Sa pamamagitan ng sustainable agriculture, layon ng training na magiging malaya mula sa sobrang gastos na dinudulot ng commercial na abono at pestisidyo. Ulitin ko po mga kaibigan, sa pamamagitan ng sustainable agriculture, layon ng training na magiging malaya mula sa sobrang gastos na dinudulot ng commercial na abono at pestisidyo. So yun po ang kanilang dinaan ng training nitong nakaraang linggo. Abay, maganda. Sabi nga, no? At dati na silang may alam, pero ito ay naging perfect pa dahil sa idinagdag na mga teknolohiya na kung saan ay binibigyan ng importansya yung mga pamaraan na hindi nakadepende dito sa komersyal na abono o mga pestisidyo. Kumbaga, sabi nga ay upang maging malaya doon sa pagkadepende. Kasi alam niyo mga kaibigan, alam natin yan, ako ay laking farm boy din po. Alam natin yon na talagang halos wala nang kikitain kasi bago pa man ma-harvest ang mga produkto, mais o palay o ano pa dyan, ay naiutang na ito. Yung mga abono, yung mga binhi ay naiutang na. So, pag na-harvest mo, tamang-tama lang ibayad, no? Kaya kumbaga ikaw ay parang nakulong na doon sa cycle na yon. So sa sustainable agriculture ay nagkakaroon ng pamaraan na makawala doon sa cycle na yon, sa siklo na yon na paulit-ulit na lang na nagkakautang, nagbabayad, utang bayad, utang bayad. Alright. At sa ating pagpapatuloy, sinasabi ng ating update, ang grupo naman para sa paralegal ay inalam kung ano-ano ang mga batas ng pamahalaan at inihambing sa batas ng tribo at kung paano magamit ang mga ito para sa kanilang kapakanan. Sila rin ay tinuruan kung paano i-document ang mga paglabag nang sa ganon ay kapag ilapit na nila ang mga kaso sa mga korte ay may bit-bit na silang sapat na impormasyon. Okay? So, paliwanag natin dito ng konti mga kaibigan. Itong kasalukuyang paralegal training. Inaalam ang mga batas ng pamahalaan, yung ating kasalukuyang batas sa ating gobyerno, sa ating demokratikong pamahalaan. No? At ito ay inahahambing sa batas ng tribo. Kasi alam natin mga kaibigan, ang ating mga katutubo o kahit tayo noon nasa mainstream society, ang ating mga ninuno ay meron ng pansariling mga batas. Wala pa, hindi pa nailatag ang demokrasya sa ating bansa ay meron ng mga katutubong batas sa mga nag-aral. Natandaan nyo, anong code yon? Yung pinakalumang code, pinakalumang batas na kinilala sa ating history. Matandaan nyo sa high school o kahit sa college na babanggit yan. Code of, letter K nag-uumpisa. Code of... Medyo nakakalimot na ang iba. Well, it's Code of Kalantiaw, no? Yung madalas nating nababanggit. Hindi na ngayon na ganun kasigurado kung ito ba yung nauna o ano ba. Pero ito yung kumbaga, kilalang makalumang batas. At itong mga batas na ito ay batas katutubo. Bago pa naging demokrasya ang ating pamahalaan, ito ay mga batas maraming taon na nakalipas. Pero ang ating pinagdidiin ng pansin dito mga kaibigan ay, ibig sabihin, hindi lang Code of Kalantiaw, kundi yung ating mga katutubong komunidad, yung ating mga katutubong lipunan, ay meron nang nag-practice na ng mga batas na kanilang naipanday. At magpahanggang ngayon ay kinikilala pa rin ng tribo. Mga layi, mga balaod. Kahit na ang Pilipinas ay Pilipinas na at demokrasya na ang nangingibabaw na pamahalaan sa atin, meron tayong konstitusyon, meron tayong mga civil code, meron tayong laws, batas, criminal, civil laws, meron din, At marami pang mga uri ng batas. Alam ng mga nag-aral ng abogasya ito, ng batas,
Pero sa kabila ng lahat ng yon, meron pa ring mga batas ng katutubo na hanggang ngayon ay buhay. At ito ay kinikilala at pinapractice mismo ng ating mga communities. Bakit mga kaibigan? Kasi sabi nga, they persist. Sa English, merong tinatawag na persistence. Merong cultural persistence. Ibig sabihin, sa kabila ng pag-modernize ng ating panahon, marami na ang nagbago sa kultura, marami ang nawala. Totoo yun. Pero sa kabila naman noon, meron din naman sa mga kultura na naiwan. Nandyan pa rin, nagpabilin kung sa Bisaya pa. No? Sa kabila ng pagbabago, na ay nagpabilin gihapon. So, paano ito? Tinatawag natin kung merong cultural change. Nagbabago ang pamaraan sa buhay, nagbabago ang pananamit, nagbabago ang preference sa pagkain, nagbabago ang yung pamaraan ng pagkakasal, ng pagbubuo ng pamilya, nagbabago ang paggawa ng bahay, nagbabago ang pamaraan sa paglilibing. Lahat 'yan, nagbabago pati ang lengguwahe. Marami 'yan. So tawag diyan ay cultural change. Pero sa kabila, meron ding cultural persistence. Sa kabila ng pagbabago, meron ding naiiwan. Ayun, ha? At isa na nga riyan, yung mga katutubong batas. Meron na tayong mga mas nangingibabaw na batas na kung saan nakalakip, nakakonekta sa ating mother law of the motherland or the fatherland. Ito ay ang ating konstitusyon. Pero, ganun pa man, meron ding nag-persist o nagpaiwan, nagpabilin ng mga balaod, mga layi o mga batas, lalong-lalo na sa ating mga katutubo. At yun ay kinikilala natin. At dapat naman ay kilalanin nga. Kung kaya't itong ating mga local legal bodies, ito sa ating sariling wika, local legal bodies, medyo formal yan. Pero kumbaga sa ating pagkaintindi sa ating mga komunidad, itong ating mga sanggunian. Sila yung mga local legal bodies, tagapanday ng batas sa lokal na pamahalaan, sangguniang barangay, sangguniang bayan, sangguniang panglungsod, okay, sangguniang panlalawigan, sila yung tagapanday ng mga batas. Ayon siyempre sa demokratikong pamaraan. Pero sa kabila naman noon, hindi naman nila kinakalimutan itong mga naipanday na mga pamaraan o mga pagbalaod sa mga tribo. Kaya nga, merong provision sa isang batas na kailangan may representative ang ating mga tribal communities dito sa local legislative bodies, tagapanday ng batas sa mga konseho. Anong layunin nun? Na upang may representative ang mga tribo dito sa mga kagawad natin upang sa kanilang pagpanday ng batas ay maikonsidera at mabigyang lugar, mabigyang puwang ang batas na patuloy pa ring pinapractice nung mga katutubo. So nakikita nyo yon, kahit ang ating makabagong pamaraan mga kaibigan ay nagbibigay puwang doon sa pagkilala sa katutubong batas. Okay? Hindi pwedeng sabihin, lalong-lalo na yung iba medyo pilosopo, demokrasya na ta karon, may konstitusyon na ang Pilipinas, ang inyong mga layi, inyong mga balaod na, hindi na pwede. It's true but not largely true. Dahil yun na nga, itong batas IPRA ay talagang nagbibigay ng direktiba sa ating mga legislative bodies na maglagay ng representative ng mga tribo basically para doon, pagkilala sa batas ng mga katutubo, at ito ay sa kanilang mga diskusyon ay magawaan ng paraan kung paano ito magkaroon ng ma-integrate, kumbaga, ano bang integrate sa Tagalog, mahalo pero hindi ito halo na pataka na lang, kundi talagang magandang haom, sa Bisaya pa. Okay? So, yan. So, ngayon, itong ating mga paralegal training na ginaganap ngayon sa UP at marami pang kasunod yan. At nung nakaraan ay meron ding mga nagaganap para sa ating mga katutubo, ay babasahin ko uli. Sinasabi, ang grupo para sa advocacy, ang grupo para sa paralegal
training ay inaalam kung ano ang mga batas ng pamahalaan at inihahambing kung sa ano pa sa Bisaya pag ihaom sa batas ng mga tribo. Integrate sila at kung paano magamit ang mga ito para sa kanilang kapakanan. Tandaan natin ang sinabi ko kanina, ano para saan yung batas? Isang regulatory assertion upang mabigyang giya ang ating mga pagkilos, magkaroon ng order, ng kaayusan at saka peace, no? Kapayapaan. Alright, kaya maganda yan. No? May mga paralegal training. Hindi, palagay ko, Ma'am Jude, Ma'am Abs, hindi lang para dito sa, sa ating mga katutubong community sa mga paralegal training. Kahit tayo sa mainstream, kailangan din natin yon. Di ba mga kababayan, mga kaibigan? Minsan, hindi lang minsan, madalas, marami tayong walang alam sa mga provisions ng batas, lalong-lalo na yung mga batas na specific na patungkol sa ating dapat mga tamang pagkilos sa magkakapitbahay, ha? Lalo na sa magkakapitbahay. Marami dyan, no? Mga batas, kailangan siguro nga natin ng mga paralegal train, lalo na sa pagliligpit ng basura, ha? At dito nga sa Cotabato, I know, sa malalaking mga cities din, itong mga batas tungkol naman sa pagpapatakbo nitong mga single na motor. Ay, di ba, maingay sabi, hindi dapat open pipe, pero bakit yung iba nandyan pa rin, nakakainis, nakakabulahaw. Ang sarap ng tulog mo, alas 4, alas 3, alas 4 ng madaling araw, biglang may magpaharurot dyan, di, siyempre, istorbo ka na. O kaya sa tanghali, di ba? Alas 12:30 hanggang alauna, kahit pa paano, magkaroon ka ng siesta, istorbo ka, no? Yung mga ganyan. Dapat nating aralin yon. Well, anyway, mga kaibigan. Inulit ko nga, sabi, ang ating mga paralegal training ay mahalaga ito, mga kaibigan, para pag-aaral ng ating mga kababayan tungkol sa batas dito sa batas ng IPRA, o Indigenous Peoples' Rights Act. Pero hindi lang ito para sa mga katutubo, para din sa ating lahat, aralin nating mabuti upang maiayon natin ang ating mga pagkilos upang magkaroon ng kaayusan, order, at kapayapaan or peace. Alright, ang ating oras po, mga kaibigan, dito sa ating programang Balitang Lumad ay ganap na po 37 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Binabati nga rin po natin ang ating mga tagapakinig dito mismo sa Cotabato City, lalong-lalo na dito sa Bagua area. Marami tayong tagapakinig dyan, ganun din dito sa bahagi ng college. At siyempre sa Kalanganan area, patungo rin dito sa Datuudin, Sinswat area, Awang area, Esteros, dito malapit sa ating home base. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy International Day of Peace, September 21, 2013. At yan po ay isang pagbati mula dito sa ating programang Balitang Lumad. Binabati rin natin ang ating mga development facilitators. Ito yung ating mga men on the ground na masigasig na nagpapalakad ng mga activities para sa ating proyekto, no? At ito ay mga development facilitators ng development consultants o kaya ng DevCon na pinamumunuan naman ni Ma'am Irene Dilio. Magandang umaga po sa inyo dyan, no? Saan man kayo ngayon na naglatagaw, kung sa Bisaya pa, no? Naglakad at nagsusulong ng ating mga activities. Be safe, but most of all, be happy. Okay, at sa ating pagpapatuloy, mga kaibigan, ang grupo naman para sa Advocacy Campaign Management ay nagkaroon ng kaalaman paano magpalaganap ng tama at napapanahong impormasyon nang sa ganon ay mas madaling maintindihan ang mga kapwa katutubo ang mga isyong naaangkop sa kanila. Wika pa ni Ma'am Abs o ni Miss Avina Cunyagulo, nilalayon ng mga capacity building training na ito na magkaroon ng kakayahan ng mga lumad na panindigan ang kanilang mga karapatan sa iba't ibang sitwasyon. Ang IPDEV ay isang proyektong pinunduhan at sinusuportahan ng European Union at pinapatupad ng Institute for Autonomy and Governance at Konrad Adenauer Stiftung
at Development Consultants sa loob ng 3 taon. At ito ay magtatapos sa Enero 2015. So, yan po ang informasyon tungkol sa ating mga ginagawa sa ating project na IP-DEV na siyang nasa likod nitong ating palatuntunang balitang lumad. So, bilang summary mga kaibigan, mga kababayan, mga kaabyanan, mga higala, mga pagari, patungkol dito sa issue ng mga lumad sa loob ng ARMM ay puspusan ang mga activities na ginagawa. Ulitin ko lang, nagsagawa ng Sustainable Agriculture Training. At nagkaroon din, ginaganap din ngayon ang paralegal training, pag-aaral tungkol sa mga batas. At ginagawa rin ang puspusang advocacy campaign management o kaya ang pagbubuo ng isang mekanismo upang maisiwalat o maipalaganap ang kaalaman tungkol naman sa mga lumad sa loob ng ARMM. Merong konektado dito, meron doon para doon sa mga mga konektado, well connected sa internet. Meron tayong website mga kaibigan, tandaan lang natin, www.iag.org.ph. Ulitin ko po, iag.org.ph. Pag napasok nyo po yan, ang website na yan ay nandyan yung IP-DEV. Kasi 3 column yan. Ang makikita nyo pag open yung ganyan, 3 column. Nasa rightmost column yung yung itong IP-DEV na kung saan ang unang kikita nyo nakasulat ay Ketindig o yung publication ng IP-DEV na Ketindig. Click nyo lang ho yan, nandyan yung iba't ibang mga news, nandyan yung iba't ibang updates, at saka facts and figures natin, lalong-lalo na doon sa mga gustong makakuha ng mga demographic o facts and figures, mga numbers, population ng mga lumad sa loob ng ARMM, para ito doon sa mga local government units upang malaman ninyo ang sakto nilang numero. Nandyan po, pasukin nyo lang yung webpage na www.iag.org.ph. Well, sa kaalaman ng lahat, gusto nating paulit-ulit na sabihin ito, ang kabuuang populasyon ng mga indigenous peoples o ng mga lumad dito sa mainland ARMM ay maabot na po sa 122,914 individuals. 122,914 individuals. At sila ay nakatira, matatagpuan sa 12 bayan sa loob ng mainland ARMM. Bakit ko ina-emphasize itong mainland, mga kaibigan? Kasi nga, alam natin, ang ARMM ay binubuo ng probinsya ng Maguindanao, Lanao del Sur, Sulu, Tawi-Tawi, at saka Basilan. Pero itong Basilan, Sulu, at Tawi-Tawi, ang tawag natin dyan ay island provinces. Kasi sa mapa ng Mindanao, sila ay mga maliliit na as isla. Okay? Ang sinasabi nating mainland, ito yung mga probinsya ng Maguindanao at Lanao del Sur dahil nasa loob mismo sila ng malaking katawan ng Mindanao. Okay? Kaya tinatawag na mainland province ng ARMM, ang Maguindanao at Lanao del Sur, at saka yung kanyang island provinces na walang iba kundi ang Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. So, sinasabi natin dito sa mainland ARMM, ibig sabihin, Maguindanao and Lanao del Sur, ang mga indigenous peoples natin ay matatagpuan na marami dito sa 12 munisipyo. Okay? At ito ay binubuo ng mga tribong Teduray, Lambanghian, Dulangan Manobo, at ilang mga nagkaipon-ipong mga tribo mula sa labas ng ARMM na ngayon ay nanirahan dyan sa gawin ng Wao,
Lanao del Sur. Ito yung 16 sila lahat, ano? But I can only mention some of them. Hindi talaga sila taga ARMM, ano po, kaya lang dahil sa naghanap ng pamumuhay, dito sila nag-ipon sa WAO Lanao del Sur. Ano po, ilan dito? Sabi ko nga, 16 yan, pero ilan lang mabanggit ko, ano? Let me try, merong Higaunon, merong Agusanon Manobo, merong Tigwahanon, merong Umayamnon, merong Talaandig. Itong mga tribo na ito, ang kanilang ancestral territory ay nasa adjacent province ng Bukidnon. Okay? Pero yun na nga, yung iba sa kanila sabi ko ay naghanap buhay dito sa loob ng ARMM, particularly sa bayan ng Wao, kaya makikita rin sila dyan. Pero itong tatlo, Teduray, Dulangan Manobo at saka Lambangian ay talagang nasa loob ng ARMM ang kanilang ancestral territories. Ito ay lalong-lalo na matatagpuan sa bayan ng Upi, South Upi, at bahagi ng Ampatuan, ng Talayan, Datu Udin Sinswat, Datu Blas Sinswat. Ayan ang yan yung saklaw ng kanilang ancestral territory. So lahat sila mga kaibigan sa loob ng mainland ARMM, ulitin natin 122,914 individuals at binubuo nila ang 18,000 household. Okay? Ibig sabihin 18,000 sambahayan. Ulitin ko yan, sambahayan, hindi 18,000 pamilya. Sambahayan, household. Kasi ang magkaiba yung household, ano, at saka house. Yung sambahayan at saka bahay ay magkaiba. Akala ng iba, pagka isang bahay na yan, household na yan. Hindi. Ang household ay tinutukoy ng kusina at saka ng pagluluto. Yung isang household ay isang pagluluto. No? So, ibig sabihin, kung sa isang bahay yan, mayroong dalawang grupo na magkaiba ang pagluluto, dalawang household yon. Okay? Kahit nasa isang bahay kayo, pero magkaiba kasi kayo ng lutuan. Yung isang lutuan, isang household. Isang lutuan, isang household. Okay? Hindi pamilya, no? Kasi pwedeng mangyari na sa isang bahay, isang pamilya sila. Kaya lang yung isang anak ay may sariling lutuan. Yung dating pamilya may sariling lutuan. So nagdalawang household na sila. Okay? Hindi iba yung sambahayan sa sa bahay. So 18,000 household na ang mga lumad o indigenous peoples sa loob ng ARMM. At sa ating pagpapatuloy mga kaibigan, ang ating oras ay ganap na pong 46 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa ating palatuntunang Balitang Lumad. Ito pa rin po ang inyong kaibigan na nag-iisa sa araw na ito. Walang iba kundi si Professor Raydan Lacson at nagpapatuloy sa pagbibigay ng updates. Sayang nga lang hindi natin gaano ma-contact ang ating mga nagte-train dyan sa Tribal Hall sa UPI. Na sinasabi nga natin dito ay kasalukuyang ginaganap yung isang paralegal training ng halos 30 mga partisipante mula sa 30 communities ng mga katutubo dito sa bahagi ng UPI at South UPI upang aralin itong batas, lalong-lalo na ang batas na Indigenous Peoples' Rights Act or kaya Republic Act 8371. Ito ay IPRA 1997 dahil na sa batas ito noong 1997. Kung 1997 yan ay ilang taon na ba nakalipas? 24 years, no? So, matagal-tagal na rin pero kailangan pa nating aralin. Kasi nga, para malaman natin kung ano yung mga provision na dapat nating isabuhay at ano yung naisabuhay na at ano yung may hamon pa ng konti upang magkaroon ng katuturan dito sa loob ng ARMM. Dahil isa sa mga questions nga po nung nakaraan mga kaibigan, sabi nga daw ay ang batas na IPRA ay
hindi ganon ka-applicable sa loob ng ARMM. Ang argumento nga natin dyan, ito ay batas ng buong bansa, so lahat sa loob ng buong bansa ay saklaw nito. Hindi, walang sinasabi na itong batas na ito ay kayo lang. Kami dito, hindi kami ano yan, wala kami labot dira. It's not, no. It's the law of the land, so it applies to all the people, the citizens of the land. Yun ang sinasabi. Ay siya nga pala mga kaibigan, may nagpasa sa atin ng tanong last time. Ito ay dahil doon sa naibigay natin na brief history nitong mga indigenous peoples sa loob ng ARMM, and particularly sa Mindanao. Nabanggit nga po natin na merong 18 malalakihang lipunan ng indigenous peoples sa loob ng Mindanao. At ang lipunan na yan ay 18 at dalawan yan ay nandito sa loob ng ARMM o tatlo, no? Dulangan Manobo, Teduray at saka Lambangian. Tatlo ang nandito sa loob ng ARMM sa 18, ha? At sabi nga kung ito ay 18, ibig sabihin 18 lang ba talaga ang tribo sa loob ng Mindanao? Hindi naman. Ito yung malalakihan. Kumbaga main category yon, ano? Main classification, 18. Sa loob niyan, merong mga sub-tribes, okay? At bakit sinasabi natin na ito yung main? Kasi nga, ito yung, in terms of language, ito yung parang 18 na nagsasaklaw sa iba't ibang mga tribo rin na mga lengguwahe. Ang Teduray and Lambangian ay halos magkapareho ng lengguwahe, ganun din ang Dulangan Manobo. Very slight ang difference, ano? So, ayan, nasa loob sila ng ARMM. Ngayon, ang sinasabi, meron pang mga persisting questions dito mga kaibigan. Pakinggan nyo ito mabuti. Malamang ito ay question nyo rin, ano? Ano daw ba talaga ang pagkaiba ng mga indigenous people sa Bangsamoro? Hindi ba sinasabi ang indigenous people ay indigenous, ibig sabihin native from the land. Native of the land. Diyan talaga. So itong mga Bangsamoro ay native of the land din naman nila ito. So indigenous din sila, tama, no? After all, lahat naman tayo ay indigenous dito sa ating mga lupain. Ang mga Moro ay indigenous din. So, ang mga indigenous people ay indigenous people nga. So, lahat ng indigenous, bakit pa naiiba yan? Bakit tinatawag na indigenous people yan? Diba, ano ito? Yung Bangsamoro ay indigenous din. Bahagi sila ng Bangsamoro. Hindi po. Ang Bangsamoro, alam na natin yan, sa ngayon ay clarified ito sa mga social scientists at sa mga social analysts natin na ang Bangsamoro ay yung segment ng lipunan ng Mindanao na largely Islamized at nagkaroon ng pagtatatag ng sarili nilang pamahalaan noong malayong siglo na bago pa naging Pilipinas ang Pilipinas. No? Nagkapagtatag ng Sultanate ng Sulu, Sultanate ng Maguindanao, and largely nag-embrace. O kaya karamihan, halos lahat ay yumakap sa pananampalatayang Islam. Yan yung sa Bangsamoro. Itong indigenous people ay dito sa Mindanao, mga natibo ng Mindanao na hindi naman nag-embrace o nagyakap sa pananampalatayang Islam at sinasabing ay may sarili silang segment ng kanilang kasaysayan separate sa Bangsamoro segment ng history. Kasi nga, ang alam ito sa ancestral history ng mga Moro at mga Lumad ay galing sila sa dalawang magkapatid, sabi, si Apo Mamalo at si Apo Tabunaway, na bago pa dumating ang Islam, ang magkapatid na ito ay may kanya-kanyang teritoryo,
may kanya-kanyang mga tauhan. Pero nung dumating ang Islam, niyakap ni Tabunaway at ng kanyang mga tao ang Islam. Siyempre, doon na nag-umpisang magkaiba na sila ng pamumuhay. Dahil nga, merong sariling naitakdang pamumuhay na naaayon sa Islam. No? So nagkaiba sila. Ang isa ay nagpatuloy sa kanyang nanindigan na mag-practice patuloy yung kanyang sariling makatribong pamaraan. Yung isa, dahil ay na-Islamized, ay nagyakap doon sa makabagong pamaraan itinakda ayon sa batas naman ng Islam. Kaya nagkaiba sila. Doon nagumpisa yung pagkilala na magkaiba. Kaya ngayon, sa bilang pagpapatuloy niyan, merong Bangsamoro at saka merong Lumad o kaya indigenous people. Just to distinguish itong dalawa ito na nagkaroon ng pag-iiba sa kanilang pamumuhay noong unang panahon. Sa bahagi naman ng politika, no? Sinasabi ng mga indigenous people na sila ay nagpatuloy sa kanilang pamumuhay, gayon pa man ay nung panahon na yon ay lumaki at lumakas ang sultanato ng Maguindanao at Sulu na inaitatag nitong mga naging Muslim. At kinikilala nitong mga dato ng mga tribo ang kapangyarihan ng sultan na siya namang highest leader ng mga naging Muslim. Pero kanilang idinidiin na bagamat mas malakas ang sultanato nung panahon na yon, pero nanatili pa rin ang kanilang sariling setup nung kanilang political organization apart from the sultanate. Yun nga lang, kinikilala nila ang mas malakas ang kapangyarihan ng sultanate. At ito ay sabi nila, katunayan, meron noong mga kasunduan noong mga nakaraang panahon sa pagitan nila at ng mga dato at mga sultan ng sultanate, bilang pagkilala nga na sila ay magkaiba, hindi sila magkapareho. Kaya nga meron silang mga peace pacts, meron silang mga kasunduan hanggang saan ang teritoryo nitong isa, hanggang saan ang teritoryo nitong isa, at hanggang ngayon ay kinikilala yon. At hanggang ngayon ay kumbaga nandyan yon sa kanilang mga alam na history na mayroong mga kasunduan. So ang mga katutubo natin ay patuloy na idinidiin na magkaiba nga sila. Although pareho silang indigenous dito, native dito sa lupain ng Mindanao, pero naging magkaiba ang kanilang pamumuhay. Kaya tama lang na magkaroon ng distinguish. Okay? Na pagkikilala na magkaiba nga itong mga lipunan na ito. So, kaya gusto nilang i-maintain yon na merong Bangsamoro, merong indigenous peoples. O kaya, collectively, kung tawagin ay Lumad o native of the land. Habang pinapaliwanag natin ito mga kaibigan, hindi ko sinasabi na tapos na ang mga usaping ito. Dahil ito, ang bagay na ito ay patuloy pa rin pinagdedebatihan. Dahil yung isang bahagi naman sa kabila, iba naman yung kanilang inaargumento. Well, that is part of the peace process mga kaibigan. Habang nagdinegosasyon sa top level, meron nga tayong dapat na public negotiation na dapat gawain sa ating mga komunidad, lalong-lalo na sa pagitan ng Bangsamoro, ng indigenous people, sa pagitan ng indigenous people at mga Kristiyano settlers, sa pagitan ng mga settlers na Kristiyano at mga Bangsamoro. Huwag natin kalimutan yon mga kaibigan. Ang peace process ay hindi lang sa pagitan ng GPH at MILF o kaya ng kanilang mga peace panels. Ito ay tuloy din natin dapat gawain sa ating mga communities. Kaya nga may mga forum, may mga programa na ganito. Pakinggan nyo yan ng mabuti, aralin, alamin. Dahil kahit na magpirmahan na sa mga papeles dyan, ating peace process ay patuloy pa rin natin gagawain dahil may mga issue pa tayong hindi gano'n nalulutas. At itong mga, itong ating mga project like IPDev at project ng iba pa, ng mga sinasagawa, lahat ito ay tumutukoy doon sa mga gawain na dapat nating pagkaisahan, aralin ang mga impormasyon, alamin, upang
mapakinggan ng mga kababayan at alam nila yung mga proseso na maghahatid sa atin sa mas pantay na pag-uunawa sa ating mga issues. Ano po? Kaya tutok lang po kayo dyan. Itong ating Balitang Lumad ay siyempre Balitang Lumad ang title natin, but this is not just for the Lumads as well para sa mga Bangsamoro, para sa mga Christian settlers. At may iba-iba pang mga programa, ano po, babanggitin ko na lang din, ano. Sila Timway Sanibuelio ay merong programa sa kabilang estasyon din na every Tuesday, ano, at ano na ito, sister program na rin natin sa ating Balitang Lumad, ano, ang tinig ng mga katutubo, no, na mapakinggan nyo. At siyempre sa ating uh, mga programa rin sa radyo tungkol naman sa mga Bangsamoro. Kagaya ng programa na kasunod nito. Kaya huwag kayong bibitaw, ano, para malaman natin yung mga balita, mga updates, at kung ano-ano pa mga mahahalagang bagay na ating matutunan. Maging Bangsamoro ka man, maging Lumad ka man, maging Christian settler ka man. After all, lahat tayo ay naghahangad ng kapayapaan. At well, wala na po tayong oras mga kaibigan. Siguro ay naging makabuluhan yung ating mga diskusyon, ano? At ito sana ay inyong hahawakan at ipamalitan nyo rin sa inyong mga kasamahan dyan. Pag-uusapan na may mga nagagawa ng mga maganda sa kabila ng mga kaguluhan na ating nababalitaan. At para sa mga lumad sa loob ng ARMM at sa buong Mindanao, isang magandang araw po, muyag sa inyong sa ating lahat. At sa lahat ng tagapakinig, thank you po sa inyong pagsama sa Balitang Lumad sa loob ng isang oras. Till next time po, ito po ang inyong kaibigan Professor Raydan Lacson na nagsasabi ng isang magandang umaga sa ating lahat.